again. Mapagpalang araw. Huwag naman, lagyan natin ng konting lambing. Mapagpalang araw mga kataba. Yan. Gagawa naman tayo ng ating panara o ang tawag nila ay empanada. O, simple lang ang ating palaman. Kahit na anong palaman na gusto nyong ilagay, pwede mga kataba. At pwede nyo rin naman itong i-apply o gayahin. Meron tayo ditong cheese, pasas, naglagay ako ng pipino para naman merong vegetable. Nasisun ko to ng konting salt and pepper. At ang ating mayonnaise. Ilalagay naman natin ang ating Century. Tinanggal ko na ang pinaka-liquid ng ating Century. Ito ang ating pinakapalaman. Binind ko lang siya ng konting mayonnaise para hindi naman siya masyadong buhag-hag ang ating palaman. Pwedeng giniling, ham and cheese, ganun. Kung ano yung pwede nating ipalaman na meron kayo sa ating rep o sa ating bahay ng mga stock. Pwede yan mga kataba. So yan, gagawin naman natin ang ating dough. Dito naman sa ating dough, tapos dito meron tayong 2 cups ng flour. Naglagay ako ng konting salt. Pampabalansin ng sugar. Yung sugar naman, 2 kutsara ang nilagay kong sugar dyan. Yan. Haluin natin ang ating dry ingredients. Yan. Yan. Kanta muna tayo. Maglagay tayo ng isang egg. Ganun talaga mga kataba pag gumagawa tayong pagkain. Kanta-kanta rin. Tapos maglagay tayo ng mga 1/8 ng ating margarine. Pwedeng butter. Kung yun naman ako, ang lagi kong sasabihin kung anong meron sa ating bahay. After natin mailagay ang ating margarine at ang ating 1 egg, maglagay tayo ng ating cold water, malamig na tubig. Ayan. Dahan-dahan lang ang paglagay ng malamig na tubig. Para makita natin yung ating magiging status ng ating dough. Kasi merong minsan na malakas mag-absorb ng tubig at meron namang hindi. So yan. Mamaya kakamayin na natin yan. At lagi ko rin sinasabi na malinis ang aking kamay pagdating sa pagkain. So yan, balikan nyo ako pag na-form na natin ang ating dough. Yan. After natin ma-roll yung ating dough, i-rest muna natin siya. Lagay muna natin siya sa ating rep. I-chill natin siya mga at least 30 minutes to 1 hour bago natin i-roll o gamitan ng rolling pin. Ipa-flat natin yan mamaya para sa ating crust. So yan, balikan natin. I-chill muna natin yung ating dough. Yan, nag-dust tayo ng konting flour sa ibabaw ng ating mesa. Pero ang ating mesa ay malinis naman. Balikan nyo ako mga kataba na medyo napanipis ko na. Gamit ako ng ating basong ganito. Ano natin siya ng ating tinidor. Tapos, bago natin i-fry, i-rest natin kahit mga 5 minutes. Close natin. Yan. Ganyan lang. Close natin ulit. In-stretch ko kasi ng rolling pin yung maliliit ang pagkakagawa. So, ganun lang mga kataba. Yan. Nakapag-fry na ako ng mga ilang piraso. Nakagawa ko ng mga 11 mga kataba. Meron pa nga ako natirang dough. Hindi ko na isinama at gagawin ko na lang yung para sa ating cheese flavor. So, ayan. So, ayan.
Ayan, luto na yan. Maya-mayang konti. Gumawa naman tayo ng ating empanada. Yung empanada natin mga kataba, tuna ang palaman yan. Nilagyan ko ng mayonnaise para kumapit yung kanyang pinaka-palaman. Pwede kayong maglagay ng anuman yung gusto. Pwedeng giniling, pwedeng ham and cheese. Base sa gusto nyo mga kataba. At yun namang ating ipinartner ay ang ating pwedeng juice, pwedeng hot choco, at kung anong gusto man nyong inumin. Hot coffee naman yan mga kataba. Yan ang ating empanada. Enjoy, kumain, at maging masaya. Salamat sa panonood. At bye!